Mga sumbong ngayong araw sa Pambansang Sumbungan, BITAG Help Desk. Tatay mula Pampanga, nangungulila. Bunso raw niyang anak, itinakas at ayaw na raw ipakita. Itinayong hydropower plant, imbes na makatulong sa mga residente, pero wisyo pa, mga tanim na sira, bahay inabot ng baha, bike nawala sa parking ng kondo, wala raw pananagutan. Ang dahilan, park at your own risk. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. BITAG Help Desk. Magpasa hanggang ngayon, magdadalawang buwan na, hindi ko pa nakakausap ang bata. Lumapit po ako sa Pambansang Sumbungan para sa custody ng aking anak. Noong June 8, first day ng pasok ng school, sa tulong ng aking panganay at ng kanyang girlfriend, pinakuha niya ang aking anak na bunso papunta sa Pangasinan. Ako ang bukod tanging naging ina at ama ng aking bunso sa loob ng 9 na taon. Ako nagpalaki, nagpaaral, nagpakain. Sa lahat ng pangangailangan niya, araw-gabi ako ang kasama niya. Ako ang naging ina niya, ako ang naging ama niya. Kaya bilang ama, walang kasing sakit ang nangyari na biglaan na lang mawawala ang aking anak. Una sa emosyon, na minsan nasasabi kong parang mas gusto ko pang pinatay na nilang ako. Kasi gaano kasakit ang nangyari sa akin. Siya na lang ang tanging meron ko ang aking bunso. Tapos kukunin na lang na walang pahalam. Sir Ben, Sir Carl, sana po, at nakikusap ako ng mama ko, sana matulungan niyo po ako sa problema ko ito. Hindi ko naman po angad na totally mapunta sa akin. Payag naman po ako na mag-join custody kami para wala na maging problema. Pero ang hindi ko lang po kaya, yung totally nawalan ako ng karapatan. Siya na ang dapat mawalan ng karapatan, nagkabaliktad po. Ako pa ang nawalan ng karapatan. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. BITAG Help Desk. Siguro naman maintindihan mga boss, Carl. Yes. Everybody, pag ikay magulang, makikita mo yung hinagpis ng mga magulang, lalo na pag nawala ang inyong anak sa inyong, nakikita Poder. sa poder. Ang sa atin lang po rito, ang pagiging parent, joint yan dapat. Pero Yes. paano pag hindi nagkaintindihan yung mga magulang, tatay at nanay, doon po nagkakaroon ng kunting problema. Ang paglapit sa atin ngayon ng isang ama may hinagpis, gawa nga ng ang kanyang bunsong anak ay tinakas daw at hindi na raw makita. Ngayon, kasama natin sa studio si Merlin Molina. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Relax ka lang. Alam ko naman ang paghihinagpis mo bilang ama. Yung ikaw nalulungkot ka sa iyong anak. Pero tingnan natin, hindi kayo magkasundo ng iyong misis? Hindi po, since po nag-abroad siya. Okay, so ganun na ang sitwasyon. Ikaw na nagpalaki sa bata? Opo. Iniwan niya po sa akin na 2 or 3 months. Okay, tapos simula nung 2 or 3 months hanggang sa... Ngayon po, Ilang taon na siya ngayon? 9 years. So, kung 9 years siya, ano ba ang tingin mo? Nung nakita ko may picture ata rin ng anak mo, hindi ba? Pakita, iyan ang picture ng anak Mula mo. po nung mali siya. So, meron pa ba yung mga pictures na yan? Ikaw yung babae to? Opo, babae po yan. Alright. Ayan, kasama mo. Ikaw lagi. Opo. So, ito, sa ngayon, ano bang problema raw? Bakit kinuha naman lang? Ano ba? Pinhiniram muna pagkatapos? Hindi po, ganito po kasi istorya yan, Sir Ben. Dumating po ang aking asawa, pero hindi lang ako eksaktong alam kung anong date, basta buwan po ng April. Okay. Ngayon, dumating po sila sa amin, sa bahay ng nanay ko, bagamat may bahay po kami. Ngayon, kasama nila ang mga public official ng kanilang lugar. Sino yung mga public official? Konsehal, bausi, tsaka kapitana. Okay, sa barangay. Opo. Meron bang meron bang sinasabing CSWD or MSWD makasama? Wala po at hindi rin po sila nakipag-coordinate sa aming barangay. Okay. Alright, sige. Dumiretso po sila sa bahay namin. Sino kasama? Yun nga po, kasama niya yung biyanang ko, yung mga... May kasamang, okay, sige, okay na tayo, nakasama. So, ano nangyari? Ngayon po, nung una, okay naman po, papayag naman sana ako na ihiramin ng bata. Okay. Pero nung lately, nung napag-isip-isip ko, baka hindi ako pwedeng magkamali ka ako, baka hindi na siya isole. Bakit mo naisip yun? Ano ang dahilan? Una, siyempre sa tagal ko pong pinangalagaan ng aking anak, hindi mo po pumayal sa akin, andun yung kaba. Pangalawa, sabihin na natin, alam ko na yung attitude.
ever since. Ngayon po, sabi ko, sila pong nag-offer sa akin na magkakasulatan tayo. O sige kako, walang problema. Ngayon, tatanungin ako kako, kung may visa yung kasulatan, na kung sakaling hindi mo siya ibalik, kasi ang inaalala ko, baka sabihin nyo ayaw nang bumalik ang bata, Okay. wala rin akong magagawa kako. Sige, okay. So, nandoon na tayo nang may duda ka para medyo maiksing story, ano? Opo. May hinahanap ako, baka hindi lang kayo nagkasundo or maaring bagay na hindi kayo nag-report yung bata. Baka naman nung pinuntahan ng bata, parang in-interview or ang bata naman ay parang mahal mo nga, pero baka napabayaan mo sa iyong magulang or di naman kaya yung bata parang sumang-ayon doon sa kanilang tanong na maaring hindi ikaw nang nag-aalaga. Maaring nung kinanganak, 2 years old, pero mga lately, hindi kaya parang nalulungkot na yung anak mong babae sa nanay niya. Hindi po, Sir Ben. Okay. Katuna- Kasi ganito muna, Opo. bago ang lahat. Ito yung sinasabi nila rito ay prompter, Yung statement. Nakausap. nakausap, sa prompter, listen up. Kasi itong sa prompter na to, babasahin ko po ito, hindi po kami gagawa ng kwento. Gising. Nakausap ng BITAG ang panganay mong anak. Si alias Mark. Ayon sa kanya, si alias Mark, kusa raw silang tumakas sa poder ng kanilang tatay. Si alias Mark, lalaki to, panganay. Dahil hindi raw sila naalagaan, sabi nila, may mga bisyo raw kasi ang tatay, kaya sila umalis yung panganay. Pero itong bunso, maari yung panganay, ilang taon ba yung panganay? 22 po. 22. Pero yung panganay, hindi mo inalagaan. Nilagaan po sa akin po lupa. Yung lumaki. Bakit itong 9 years old na bunso, parang kusa raw silang tumakas? Kasama ba yung 22 years old na panganay sa nanay? Hindi po, actually kasama niya yung girlfriend niya. Sa amin na po kasi nakatira yung girlfriend niya. Okay, sige. Okay, hindi kayo wag man natin pakiusapan yung, sige, dahil girlfriend niya na. Sige, balik tayo dun sa bunsong anak, 9 years old. Okay. So, bakit kinuha ng nanay? Pinahiram mo? Or sige, nanay muna? Or bakit pumunta roon yung mga opisyalis? Ikaw ba'y nagdamot na parang pinagkaitan siya ng kanyang karapatan bilang ina? Actually po, hindi ko siya pinagkait Pero ng karapatan. may ganun bang, okay, sige. Opo. Ako itatanong, Opo. para wag na masayang oras, mabilisan tayo rito. Hindi naman kaya nakitaan ka na parang ayaw mong ipahiram yung anak kasi may kustodiya rin naman kahit hindi kayo magkasundo, may panahon din para sa ina. Hindi mo pwedeng itago sa kanya Opo. kasi joint custody dapat Opo. yan. Ang pwedeng makikialam dyan, siguro, nakikinig sa atin ngayon, Social Welfare Officer, Municipal Social Welfare and Development, Florida Blanca, Pampanga. Yun ang sinasabi kong MSWD. Sila ang susuri sa estado, kapakanan, kalagayan at karapatan ng mga bata. Hindi tayo. May karapatan ka bilang ama, may karapatan din yung ina. Meron tayong family code na sinusunod dyan. Pero mas maganda, dahil di naman kami, total, kasama ko yung pinakikinggan mo, nagsisimpatya sa iyong anak ko, ayaw niya magsalita, kasi hindi pa siya ama. Ako kasi ama, so nagkakaintindihan tayo. Bilang paggalang, pinakikinggan niya yung mga pagsasalita natin, hinahawakan namin ng maayos to. Hindi kami, bagamat ito'y nasa family, pero kami, ibang issue to. Hindi ito away kabit, kirida, ito naman ay doon sa kustodiya na may batas tayo yan. Siguro tanungin natin habang nakikinig si Gerald Manasa, Social Welfare Officer 1 ng Florida Blanca sa MSWD. Mr. Gerald Manasa, magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga po, Sir. Gerald Manasan po. Manasan Officer po. 1 from MSWD Florida Blanca. Sir, Mr. Manasan, maraming salamat sa pagtanggap ng inyong tawag. Sorry po, correction ng sa pangalan ninyo, Mr. Manasan. Sir, nakikinig siguro naman kayo dito sa estado ng lumapit po sa amin. Siguro dito pa lang makapagbigay na po kayo ng inyong punto de vista base po doon sa sinasabing inyong pagiging Social Officer 1 at saka sa sinasabing family code natin para maliwanagan po yung mga taong nanonood. Ganun din po, ito yung ama na naghihinagpis na lumapit po sa atin. Anong take sa inyo, sir? Papa. So, pagdating po sa part na yon, Sir, dahil si Sir Marlene at si Ma'am Maricel po ay
mag-asawa. Ngunit dumating po yung pagkakataon na hindi na po maayos ang kanilang relasyon. Ang bata po ay maaaring mapunta sa kung saan niya gustong pamilya. So, meron din naman pong karapatan ang Sir Merly na makasama yung mga bata. Ngunit siyempre po, ang hiningi po ni Ma'am Maricel ay yung meron po silang compromise agreement pagdating po dun sa kasunduan ng mga bata para sa mga bata. Dahil ang tinitignan po natin dito, sir, ay ang welfare po ng mga bata pagdating po sa holistic approach po natin para sa kanila. Sir, maraming salamat. Nagbigay po ng informational, educational po sa parte po ng iyong mga sinasabi. So, tulad ng aming sinabi, sir, bago mag-umpisa, yung laging kalagayan, kapakanan ng bata at karapatan at estado ng kanyang kinalalagyan at hindi po ninyo sinasabi may joint custody bagamat hindi man sila dapat pero dapat nag-uusap pero ang sinasabi mo ang walang nangyari dito wala yung compromise or agreement in the presence of the social welfare para kung yung visitation time para sa tatay, nanay, para naman maganda ang dating sa bata na parang hindi siya yung pinag-aagawa na parang tuta dito sa akin ganyan. So naintindihan po namin. Ano pong iyong masasabi kay Mr. Merlin Molina na kasalukuyan nandito? Baka po pwede niyo po sa inyong punto de vista, mabilisan lang po pagkatapos dito po, maraming matututo. Gusto ko pong manggagaling po sa inyo, Mr. Manasan, ang dapat makaabot dito kay Merlin Molina. Sir, go ahead. Okay po. Sir Merlin, ganito po yan. Meron po tayong mga proper forum na pwede po natin lapitan pagdating po sa kapakanan po ng mga bata. Nandyan po ang opisina po natin ng MSWD office para po tulungan kayo sa kung ano man po ang pwedeng iabot ng opisina sa pagbibigay po ng solusyon sa problema na meron po tayo ngayon. Hindi po natutulog ang opisina sa pagtulong po sa inyo. Kagaya po nung nagpadala po kami ng letter sa inyo. Bagamat po nag-resist kayo na hindi po mag-attend para po pag-usapan po sana natin ang maaaring compromise agreement po ninyo ni Ma'am Maricel is nandito pa rin po kami para tumulong po sa inyo. Okay. Napadala na rin po kami ng letter sa MSWD po ng Bautista, Pangasinan para po kung sakali is magkaroon po tayo ng pagkikita at pag-uusap po ninyong dalawa ni Ma'am Maricel para po sa kapakanan ng mga bata. Sir, malinaw po sa amin yung sinasabing kapakanan lagi at kalagayan, kapakanan ng bata at karapatan ng bata. Nasa batas po natin yun sa Family Code. Maaaring hindi naintindihan ni Mr. Merlin Molina at nakikita ko habang ikay nagpapaliwanag, nakikita ko talagang pinakikinggan ko si Mr. Molina naman, si Merlin, ngumingisi. Anong dahilan ba't ka kumingisi? Actually Ito nagpapaliwanag na sa'yo. Opo. Okay, una sa lahat, uulitin ko, kapakanan. Opo. Una, estado ng bata, ang kanyang pinalalagyan. Kapakanan ng bata. Kaya nga sila, municipal, social, welfare. Opo. Middle name yung welfare. Development ng bata, apelyidong last name. Opo. Social, welfare, and development. Hindi lang sa iyo ang karapatan. Bagamat hindi kayo magkasundo, may karapatan din na misis mo, wala kaming pakialam sa away ninyo. Ako nakatingin na ako sa kapakanan ng bata. Ang bata hindi parang tuta na pinagpapasahan. Respetuhin mo to. Hindi lang ikaw may karapatan. Ano man ang hinagpis mo, sama ng loob sa misis mo, hindi ako nagsasermon. Hindi ko nagustuhan yung isip mo kanina. Habang nagpapaliwanag yung tao, kami, sundin natin kung ano naaayon sa batas. Ano bang problema mo? Natawa lang po ako sa kanya kasi nag-encounter na po kasi kami. Hindi, siguro kung ano may encounter mo, nakikinig ako ngayon. Kung encounter ninyo, ako, magiging balanse kung sinong tama. May nakikita ako mali. Gusto kong makita na pumunta ka sa opisina, samahan ka namin kung gusto mo, makikinig kami. Kung hindi mo naintindihan, alang-alang sa estado, kapakanan, kalagayan ng bata, karapatan ng bata, tatayo kami para sa bata, hindi para sa iyo. Opo. Kasi kung anong sasabihin nila, sundin natin. Kung saan gustong pumunta ng bata, doon tayo. Pag ang bata, 9 years old, 7 years pababa, nasa poder ng magulang, ilagpas na po siya ron eh. So ngayon, sa akin, lumapit ka, alam ko naman naghihinagpis ka. Pero sa parting to, away na niya ng misis, wala tayong pakialam.
Isa bata na lang. O ngayon, ako, bilang ama, nagsasalita ako. Bilang ama, naintindihan ko. Kung ako nasa kalagayan mo, ay titingnan ko, susundin ko. Hindi para sa kapakanan ko, kapakanan ng bata. Yun ang gusto ko. Kasi kung sa atin iba. O sige, gusto mo magsalita, Carl? Yeah. Nakikita mo. Sir, may gusto lang ako i-clarify, no? May binabanggit kasing MSWD na nagpadala ng papeles regarding dun sa compromise agreement na dapat maghaharapan kayo ng dati mong kinakasama. Tama po ba? Opo, tama. Bakit nyo po ni-refuse yun? Bali, April 12 po yun, nagpadala sa akin ng Yes, letter. bakit nyo po ni-refuse? Una, hindi po siya buong detail, hindi ko po alam kung anong complaint, walang nakalagay kung sino ang nag-complain. Pangalawa, nagpa-receive po ako ng letter. Sa kanila. MSWD naman ang nagpadala, so bakit mo ni-refuse? Hindi mo ba tinawagan, pinuntahan sa tanggapan nila Hindi para po, kaya malaman? po ako hindi nakapunta dahil nung bago po mangyari yon. Dahil hindi ko alam na darating yung asawa ko dun sa bahay ni nanay ko. Dahil yung... Bakit sa nanay mo? Ba't wala sa'yo? Hindi po, dumiretso lang po sila doon sa nanay ko. Bakit nandun sa nanay mo? Nandun ba yung bata? Hindi, nasa akin po. Nasa iyo. So hinanap na akala sa nanay mo. Opo, hindi, pumunta lang po kina nanay Pero ko. ba yung bata ba nasa poder ng nanay mo habang wala ka? Wala po, nasa akin po. Sino nag-aalaga sa bata? Ako po, Pag wala ka, sino nag-aalaga? yung mga kapatid niya po. Kapatid niya. Sino yung kapatid niya? Yung si Aaron, Si Aaron. Ilang taon na yan? 22. So yun yung nagsumbong. Siya po. So yun ang sinasabi niya na mismo yung panganay nagsabi, pinababayaan nyo. Medyo may problem. Ayoko nang... Okay, ganito na lang boss, ano? Opo. Hindi tayo nagtatalo rito. Opo. Ina-adjudicate namin, Opo. nakikinig kami. Kung ayaw mo makinig, bahala ko sa buhay mo. Total, may batas naman dito. Opo. Sinusuri namin. Ako, diretsa na. Wala nang paligoy-ligoy, wala nang pakeme. Pumunta ka roon, huwag mong tanggihan ang imbitasyon. May karapatan kang tumanggi, may karapatan kang baliwalain, may karapatan kang tanggapin. Alin doon? Tinatanggap mo ba ang summon, imbitasyon, pag-aanyaya sa'yo? Tatanggapin mo, babaliwalain mo, or hindi mo tinatanggap? Bali ang sabi, Sagutin mo lang, tatlo lang pagpipilian. Tinatanggap mo ba ang summon? Do you accept, reject, or ignore? accept ko po. Good, then follow the law. Pumunta ka. Doon kayo magtutuos, doon kayo mag-uusap, hindi kami lamang ay facilitator. So, Mr. Gerald Manansan, ito-turn over po namin sa inyo, sir. May po'y nililinaw lang namin, baka hindi po nagkakaintindihan. Kaya kami naman po, pinagliliwanag din po namin para dito. So, kay Mr. Merlin, inaasahan po natin, Mr. Gerald, na magkaayos po at maayos na po itong sitwasyon na ito. Nakikita naman po siguro natin, dito sa parting to, ipaliwanag lang siguro sa kanya, Mr. Gerald. Can you do that, Mr. Gerald? Yes, sir. Rest assured po, lahat po ng pwede po namin maitulong para po maayos po ang pag-uusap po ni Sir Merlin at ni Ma'am Maricel po ay ipapaabot po namin para sa kanila. Okay. With that, sir, kami looking forward, mabuhay po kayo at inaasahan po namin mararesolba po to. And ganito na lang, boss. Mas magandang pakinggan. Alam mo sa totoo, hindi pa namin napapakinggan ang misis mo. Panig mo pa lang. Tsaka yung sa akin po, may... Hindi, teka muna. Isa pa lang, ikaw pa lang. Paano kaya pag pinakinggan namin misis mo? May karapatan din siya mapakinggan eh. So, gaano mo kanipis hiwain ng kwadradong keso, bandang iyo pa lang namin napapakinggan. Hindi ka pa napapakinggan ng misis mo, pero ayaw kong umantong doon dahil hindi namin trabaho yun. Sa social welfare kayo. Kaya nga, kapakanan ng mga bata. Social welfare, kapakanan. Development, estado na kung anong mangyayari sa ito'y persona or personalidad ng bata sa susunod na panahon. Puntahan mo na lang, pakinggan mo. Pakinggan mo ng buong walang anuman. Huwag ka maging judgmental. Kung mahal mong anak mo, gagawin mo para sa kanya. Hindi para sa iyo. Okay? Pumihingi po akong dispensa kanina sa naging Okay reaction. lang, wala na. Ako okay Opo. lang. Pinuna ko lang. Ako naman, bakit ka hihingi ng dispensa sa akin? Sa akin lang, may karapatan ka naman ngumisi. Pero para sa akin, mas magandang ayusin na ito. Ikaw, Carl, what do you think? Yes, tama naman Sir Ben yung inyong sinasabi na kung saan each and every single person na kausap din natin ay bibigyan natin ng galang at respeto. Dahil sila din yung magiging daan na para makatulong sa atin, especially part sila ng social welfare development. Okay. Sa bagay, may natutuhan po ako sa oras na ito. Hindi na malagayan kung ano man ang naging sagutan namin doon. Ako'y humahanga sa iyo.
magandang pag-usapan na lang kung ano pong makakabuti. Yan ang tama. At ako'y humahanga sa iyo. Lahat naman tayo nagkakamali. At nababago natin yung pagkakamali kapag nakita na yung pagkakamali para baguhin. Kahit naman ako nagkakamali. Pero kung pumayag po sila noon nung July 12, Huwag na natin sir yun balikan. Opo. Tapos na eh. Lagpas na tayo roon. We're past that. We move forward. Tingnan natin ang susunod na yugto na ito'y magiging daan, solusyon doon sa hinaharap mong problema. Maraming Okay na salamat sa'yo? po. Walang anuman. Sige, Carl. Alright, magbabalik tayo. Itong Pambansang Sumbungan, BITAG Helpdesk. Susunod sa Pambansang Sumbungan, BITAG Helpdesk. Itinayong hydropower plant imbis na makatulong sa mga residente, perwisyo pa, mga tanim na sira, bahay inabot ng baha, ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, BITAG Helpdesk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. BITAG Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BITAG app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang Pambansang Sumbungan. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang Pambansang Sumbungan. Kaya po nakaabala po sa amin kasi kami po yung una-unang maapektuhan kapag po nag-operate na po sila. Lumapit po kami dito kay Sir Ben. Humihingi po kami ng tulong sa kanya. Kami po 85 na household na galing po sa San Fernando, Bukidnon. Nireklamo po namin ay may nagtayo po sa amin doon ng hydroelectric power plant. Noong October 29, nagbigay po yung mayor namin na resolution na bawal po silang mag-test run. Pero hindi po sila nakinig sa mayor namin. Test run po sila. Ang dami pong nadadamage sa amin ngayon. Baha yung lugar namin, pati tanim, mga halaman. Ang gusto po naming mangyari ay tutuparin po nila yung pinapangako nila sa amin na babayaran po kami at bibigyan kami ng relocation na malayo po sa area namin. At hanggang ngayon po ay umaasa po kami na matulungan po kami. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. BITAG Helpdesk. Well, mitikuloso po nating hahawakan tong reklamo na to at hinaing. Hindi lang reklamo, kundi hinaing. Pag may hinaing po, may bagay na kung minsan may mga tanggapan or
establishmento o tanggapan ng gobyerno na sila po ay dapat nagsasama-sama, collaborative yung decision and actions. Ang sumbong po ito ay nauukol po doon sa hydro plant na may kinalaman po dyan, yung National Irrigation Authority or Administration, at yung LGU, lugar na pamahalaan, and then kasama rin po dyan yung DNR. Ngayon, yun pong tingnan po muna natin. Kaya ito, hahawakan po natin kung saan po talaga dapat mapupunta. Dahil, balikan natin, kasama natin ngayon si Annalisa Camiguin. Camiguin. Okay, sige. Melissa, diretso na ako sa iyo, no? Yung mga pananim na nasira at nasalanta dahil nagbukas yung kanilang dam, tama? At na-apektuhan, nasalanta lahat yung mga tanim ng mga magsasaka or yung mga sinaka ninyo roon, lahat binayaran ng itong hydro plant. Yes po. Okay, so nabayaran lahat yung mga tinanim ninyo kasi yun ay dapat na lang tabayaran. Ngayon, ano po ang problema kasalukuyan ng inyong nasa lugar na apektado? Ilang residente po kayo apektado? 85 house po. 85 house. Dati ilan kayo? 92 po. 92, ngayon 85. Ano nangyari doon sa hindi yung sa 92 all of a sudden naging 85? Yung 92 po kami lahat, tapos po yung... Hindi, yung 85, bakit naging 85? Mula 92, anong nangyari doon sa 85? Ano nangyari doon sa, dapat 92 less 85? Ilan po yung mga parang wala na sa listahan kasi nabayaran na kayo sa crops, di ba? Yung 7 lang po. Yung 7 po ba, bakit hindi po sila kasama sa nagre-reklamo ngayon? Kasi po, bayad na po sila. Anong binayaran sa kanila? Yung bahay po nila. Yung bahay nila nasa lanta. Hindi po. Okay. Ano daw bakit binabayaran sila sa bahay nila? Kasi po, nung una, sabi ng dun yun po daw yung matama ng backflow. Tapos yung... Hindi, yung bakit sila binayaran? Sila ba'y may titulo o may pinanghahawakan sa lupa ng kanilang binayaran no, yung sa bahay? Or meron ba silang patent title man lang na nanggaling sa DNR? Wala bakit sila binayaran? Yun po yung inano namin ngayon. Hindi, yun ang gusto ko maintindihan. Kasi baka kung dito, una, ako'y magpapaliwanag sa inyo. Ano? Okay sa akin, salamat naman binayaran kayo sa mga nasalantang tanim na tinanim ninyo. Sakahan yan. Dahil nga doon sa pag-release ng tubig ng dam, nasalanta yun. Bayad talaga. Dapat bayaran nila lahat yun. Kung nabayaran po kayo lahat, ang hindi ko po maintindihan, bakit yung sa 92, yung 7 ngayon, then all of a sudden, 85 na lang kayo, hindi na sumama, sila ba'y nabayaran? Yung 85 po, hindi po kami Hindi, nabayaran. yung mga hindi nakasama, from 92 to 85, yung 7 nabayaran doon sa bahay nila. Anong pinanghahawakan nila na kung bakit sila nabayaran na kayo hindi? Yun po yung inano namin, tinatanong namin Bakit kay Kapitan. bakit hindi mo tanungin? Bakit hindi Tinanong tanungin? po namin yan. So ayaw makipag-uusap? Anong sinabi Yung ng mga... Kapitan po, ayaw po niya Sandali muna. Pakinggan mo ako para matapos tayo. 90... Ilan kayo? 92? 92 po. Tapos 85 na lang. Opo. Entonces, 7 na, hindi na sumama. Opo. At sinabi nyo na bayaran sila. Ano ang dahilan? Bakit hindi kayo nabayaran, sila binayaran? Anong meron sa kanila na wala kayo? Mahalaga to. Para nang sa ganon, mailaban natin kung kami mamamagitan. Pero sino ba naman kami? Kami mag-iimbestiga. So, yun muna ang gusto ko maintindihan. Tinanong niyo ba? Kasi kabarangay niyo sila eh. Kasamahan, kung titingnan niyo, mga nagsasaka rin sila. Dapat magkakilala kayo. So, ba't hindi na sinabi? Ano ba yung nangahawakan nila? Ito ba'y favoritism ang gusto mong sabihin? Kasi po, nung unang Hindi nagsabi nga. Anong hinangahawakan nila? parang ganun na po kasi po Meron yung... silang? Wala po silang hinawakan yung... favoritism. Opo. Okay. Tinanong niyo ba sila? Tinanong namin, ang sagot po nila sa amin, sila po daw yung unang maapektuhan ng backflow kasi nasa taas Okay. po sila. Pero okay, sige. Kaya kita tinatanong kasi parang kung ano yung sinasabi mo, parang hindi yun ang dahilan ng problema kung bakit sila binayaran. Baka may pinanghahawakan sila. Kasi kung hindi, ayoko makita sa gobyerno natin may favoritism. Kasi kung may makita kaming favoritism, sila lang pinili, ano bang meron doon? Ay ayoko maghinala. Pero base dyan, siguro ang gagawin natin na lang, siguro Carl, all you can do, ang gusto natin maintindihan, meron nga ba'y pinipili lang kung sino yung babayaran?
Kung sa 82, all of a sudden, 80, ano na lang, 85 na lang, yung 7, ano kayang meron doon? Bakit hindi binayaran sila? At ano namang meron dito? Bakit hindi kayo binayaran? Kung totoo ang sinasabi mo, may favoritism, abay hindi po pwede yun. Pero kung sasabihin naman nila, teka muna sir, may pinanghahawakan silang dokumento na wala doon sa 85. Ayan, yan ang alamin natin. Siguro, Carl, tawagan mo muna itong COIC, Provincial Environmental Management. Pero eto muna sila, siguro, tanungin mo, I'm sure, alam ni Abdul Hamid Batugan. Batugan. Alright. So siguro kausapin natin ngayon yung OIC na Provincial Environment Management Unit ng Bukidnon, si Abdul Hamid Batugan. Magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po. Yeah. Sir, pwede ba namin siguro ma-clarify itong pangyayari na kung saan lumapit po sa amin? No? This is more on the settlement ng kumpanya na kung saan nagtayo sila ng isang dam dyan. Ngayon, sir, they were 92, nabawasan sila to 85. Meron ba tayong knowledge, sir, kung bakit nabawasan ng 7? Bakit sinettle yung 7? Regarding dun sa kanilang lupa ata yun? Itong 85 nagre-reklamo. Oh, kasi 85, sir, yung nagre-reklamo na hindi pa rin daw sila nababayaran hanggang ngayon. Sir, ang dumating kasi sa amin nung binalidate po namin sa ground, and then nung pumunta kami sa LGU, nabigyan kami ng copy sa LGU San Fernando, hindi po 92 or 85. Ang dumating sa amin po na listahan is 47. And then the 47 personnel is all paid na po. 47, sir, ang bayad na. Yes, oo. Hindi, Paid po yung- sana Bayad, nakuha sir, namin is po. this for the crops or is this for the property? Crops po. Okay. Sa crops, sir, wala naman tayong problema dyan. It's more on the property na tayong pinag-uusapan and relocation. So, ano sir yung meron tayong update? Kasi ang nabanggit lang sa amin, may 7 daw na nabayaran in regards dun sa property. I don't know if totoo or hindi. May mga pinangahawakan na free patent or wala or may favoritism daw. So, sir, ano pong masasagot natin regarding dyan? Actually, sir, ang na-report namin is agricultural product. With regards po dun sa property, yan lang po namin actually nalaman and then nakita yung list. Sir, And then, we'll validate po. Mr. Abdul, sandali lang po muna, ano? Baka hindi lang po tayo nagkakaintindihan. Ano pong pinanghahawakan ng 7 na nabayaran versus doon sa 85, doon sa property, ando kung bakit binayaran yung 7, itong 85 na tira, ano pong pinanghahawakan nila? Kasi kayo po, OIC kayo, Provincial Environmental Unit, sila ba'y may hawak na titulo? Ano bang estado nitong 85? Bakit na-delay sila? Ikaw mismo magsasabi sa amin, ito ba'y na-convert na? Ito ba'y na-classify na? Into what? You should tell me that. Alam naman namin binayaran ninyo yung crops eh. Yung tanong, kayo bang nasa likod niya na babayaran so they can be relocated na hindi na sila maapektuhan? Sa DNR ba yan? DNR ka, hindi ba? Yes po, DNR. So ano ba? Legal ba yung titulo? Meron ba silang pinanghahawakan? Yun lang gusto kong sabihan, sir. Wala silang pinanghahawakan? Meron silang pinanghahawakan claim or patent or whatever it is na na-convert or na-classify na yung land? You, the only one who will know to tell us exactly kung anong status dito. Sir, I'm very much sorry, sir, kasi wala ho akong Alright, personal sir. Okay, sir. Okay, kung ganoon, sir. Okay, sa kabilang linya, si Attorney Alvimar De Campong. Sir, Attorney De Campong, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Hello, sir. Good morning. Good morning din. Opo. Nakalive po tayo, sir, sa IBC TV 13, CLTV 36, worldwide, nationwide, sa aming BITAG official. Sir, ano pang status dito sa mga, yung 7 na ayos naman daw, 7 yung 85 na mga nabayaran sa crops, pero yung 85, they're claiming na bakit daw yung 7 na bayaran, na settle yung sa kanilang property, itong 85, they're waiting for, compensation or indemnification doon sa nasirang bahay nila. And yung iba, yung 7 raw kasi nakalipat na relocate na. Anong status nila, sir? Okay, sir. As to that effect po, sir, ganito po yan, sir. We have to distinguish po. Kasi po may dalawang list. Yung first na list naman po, this is with regards the damage to crops.
Crops lang, Ito po sir. yung- Wala na, we're past the crops, sir. Okay na tayo, sir. Lahat naman, wala na nagko-complain sa crops. Okay. Sir, the 7 were settled and they were paid. They're probably out there and relocated somewhere because they were paid money. Nakikita po natin yung halaga Regarding sa property. sa property now, sir. So therefore, they can be relocated with the money that you paid. Ito ngayon pinag-uusapan natin, attorney, yung 85 ba, ano ba sila? Illegal? Claimant? Or are they holding anything at all na patent? Just like the 7, bakit nabayaran? Bakit ito hindi sila? Anong meron sa dito na hindi nabayaran? Or yung 7 malakas, favoritism? Please explain. Kaya po, sir, gusto ko po i-clarify muna. Kailangan i-distinguish natin. Kasi po yung first po na list, yun po mayroon kami personal knowledge based on the report given by the Menro ng San Fernando. Nabayaran po yung 47 na crops. Yung pangalawang report po, ito yung gusto ko i-distinguish, yung allegedly na 80 plus something na damage to properties. Wala po kaming personal knowledge dyan, sir. So hindi po namin alam kung ano ba talaga yung nandun sa ground. So, okay, sir. If it's Okay, as sir. to the veracity po ng mga claims Alright. ng properties na Alright. damage, Sir, wala kaya po kami, kaming alam. sir, kaya po kami tumawag sa inyo because if these people are occupying or claiming a certain portion of your land, nasa DNR po yan eh. I believe na meron dapat collaboration dito po, National Irrigation Authority when it comes to dam. That's what I understand. I believe there's also, may collaboration din dapat dito yung DILG, your local government, and then yung DNR because they're occupying the land and DNR, I don't know if it's been converted, classified. Is it classified as what? Is it preserved land? Gusto po namin malaman, you should be giving us that. Sir, ano po, si DNR po yung makakasagot niyan. Okay, sir. So therefore, mali po ang aming pinuntahan. I think we should be going after siguro, number one, Yes. tingnan po muna namin. Kasi sir, thank you so much. And because you cannot answer that, and I don't blame you, magpa-part 2 po kami rito, sir. Because apparently, yes po. thank you so much for enlightening us that it's not within your jurisdiction to answer yung mga claim. Legal po kayo. As to you're still confused and medyo surprised na may ganitong sitwasyon. So I think we have to dig deeper. Siguro ang gagawin po Yes, namin sir, sa magiging. if you may allow us, sir, no, we would like to clarify on this. Kasi po yung EMB po, yung Environmental Management Bureau po, we are only involved naman po dahil po dun sa ECC or Environmental Compliance Certificate na in-issue namin. Kanino po Kaya inisyo? Kanino po inisyo? Hindi ba doon sa dam? Tama? Hindi niyo naman issue ng EMB itong mga farmers o mga residente. You're issuing a permit doon sa establishmento, the power plant, tama? Yes. Okay. Yes po. It has nothing to do with the power plant. It has something Yes, to do with the DNR. I think it's not your jurisdiction, EMB kayo, that the DNR should be now answering this question. Why are the 7 being paid? It's not coming from the local government. It's coming from the DNR yan, sir. So the DNR would have to say, number one, why we should be paying them? Sino po nagbayad sa kanila? Baka sir, ang nagbayad sa kanila sir, yung sinasabing, power plant, because may title siguro sir, di ba? May pinakita. Or Tama po, sir. baka hindi pa lumutang ito, or baka hanggang 7 lang po. What happened to the 85? Can you help us sir, siguro, on that aspect? That's what we're trying to investigate. Why pay only the 7? What do they have? What are they holding? Versus dito sa 85. Are they claimant or the others they have the patent title kaya sinattle sila ng power plant? Ito bang itong 85 ba ngayon? Wala ba silang pinanghawang papel kaya hindi pa sila napoproseso? What do you think, attorney? Okay po. Ito na po, personal ko po to, opinion. It's not, this has nothing to do with our office. All right. Yes, sir. Most likely po, sir, kasi po yung Kabanglasan Hydropower po, yung proponent, sila po talaga yung magbabayad ng gamit Tama na po, sir. cost. Tama po, Okay. sir. So, Pero ang basis baka po naman ng, siguro, sir, sandali po, sir. Ang basis po ng babayaran po nila kung may pinanghahawakan po silang dokumento. tama po, tama. What do you think, So sir? anything po that will reduce into a title or a possession na mapurog naman po nung claimant, it will entitle them for the damage na kina-claim nila. Okay, sir. Naintindihan ko muna po, sir. Thank you so much. I think na naliwanagan po kami kahit na papano, although out of your jurisdiction.
you try to help and put an input dito sa sinasabing connecting the dot na gusto lang po namin, sir. Maraming salamat po sa inyo, attorney. Okay, thank you, sir. Thank you. Mabuhay Good po morning. kayo. Ganito na lang, hindi pa tayo natatapos kasi medyo mag-iimbestiga siguro tayo. Ako magpapaliwanag, maaring mali ako. O siguro, Carla, na? Okay, Yes. maaring mali kami. Kung sinasabi niya may pinanghahawakan silang basihan na yung power plant binayaran yung 7, may dokumento silang pinakita o para wala. Hindi kaya nag-aantay din yung power plant sa 85, anong pinanghahawakan yung dokumento para lumikas na kayo roon? Kasi danger zone yan. Ang dapat magsabi niyan, DNR. At ang DNR magsabi, preserve yan. Ang dapat magsabi niya sa DNR, ang DNR dapat konsultahin ng power plant, ano ba tong 85 na to? Are they just claiming or meron silang papel na pinanghahawakan or patent? Ang siya magiging susi para mabayaran kayo. Pag nabayaran na po kayo, dapat tutulong sa inyo yung lokal na pamahalaan. Kasi nasa barangay kayo eh. May involvement yung DILG, yung LGU, para maproseso kayo dahil mga residente kayo ng barangay. Kung sino nakakasakop ng munisipyo. At kung kayo, pakinggan niyo po muna ako at bago kami sasalita, dapat alam din to ng local government ninyo kasi crops ang pinag-uusapan, although binayaran na kayo. So dapat tinitingnan kayo ng Municipal Agricultural Officer kung ano yung mga bagay ninyo. In this, mga complaint ninyo, nasirang crops binayaran eh. Ang problema rito, paano kayo babayaran ng power plant? Anong dokumentong pinanghahawakan ninyo? Karapatan para kayong bayaran na maaring ganun ang pinagbasihan doon sa 7. Yun ang hinahanap natin. Nagkakaintindihan ba tayo? Kasi kung hindi, magkiklaim lang tayo. Pakitaan tayo ng resibo, dokumento, anong meron. Siguro doon, nakita mo, linaw, pakita uli yung nabayaran. Ayan, binayaran ng power. Nakita yung listahan ng binayaran. Iyan. Republic of the Philippines, Municipality of San Fernando. Republic, dapat ang munisipyo, assessor's office, nakikita natin, ang munisipyo, assessor's office, ang magpaliwanag nito sa inyo eh. Kasi nag-release siya ng pera eh. Silang tatanggap ng pera. Lintik naman itong munisipyo na to. Sinubukan makipag-ugnayan ng BITAG ng munisipyo San Fernando sa ballot, hindi ito sumasagot. Ano man text? Baka nagkayarian sila. Ayoko maglaro video ako ngayon. Siguro dahil dala sa gutom. Maging ang Menro at Secretary ni Mayor, pinapatay. Diyos! Baka lumipad kami dyan. Nasaan yan pa? Ay, wag nyo kaming pipilitin. Pag kami lumipad dyan, mapipilitan kayong humarap hanggang sa gobernador ninyo. Malalaman kasi may isang senador maaring hindi nagawa, pero itutuwid namin. Kaapelyido ko pa naman yan. Pagdating sa amin, no nonsense kami. Kung sakaling binabaliwala nyo kami, makikita ninyo kung saan ang pangil namin sa gobernador kami. Lalapit para ipatawag kayo. Umayos ngayon, Mayor Rogelio! Ano ba? Yiki! Yik! Ayaw mo makipag-usap? Mayos ka. Hindi kami natatapos dito. Yik! Okay, yaks. Taks naman. Relax ka lang. Alam ko na. Ay, parang umikot-ikot pa tayo. May alam si assessor. Yes po, pati kapitan po namin. May alam si kapitan. Purok leader po namin. May alam si mayor. Purok leader po Meron tayong pakialam. Meron. Ang mangialam ang lahat pagdating sa mga issue na to. Kaya meron nag-iisang pambansang sumbungan, panggapan ng mga hinaing kapag medyo nagbibingi-bingihan, tutuloyan namin kayo. Pag bubulagin namin kayo. Pipi kayo, walang dila, talagutin namin ang dila ninyo. Mayos kayo. Cooperate, all else, condensate. Carl, Alright. may part 2 tayo ha? Yes, tama. And with that said, magbabalik tayo, magkakaroon ng part 2. Or abangan ninyo, baka lumipad si Sir Ben dyan if talagang hindi makipag-ugnayan itong local government. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan BITAG Helpdesk. Susunod sa Pambansang Sumbungan, BITAG Helpdesk. Bike na wala sa parking ng kondo. Kondo, wala raw pananagutan. Ang dahilan, park at your own risk. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. BITAG Helpdesk. Sa Pambansang Sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang Pambansang Sumbungan. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo.
Kinokompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si BITAG ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. BITAG Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BITAG app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang Pambansang Sumbungan. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang Pambansang Sumbungan. Lapit po ako sa BITAG para ireklamo. Kasi po nanakawan ako ng bisikleta. Hindi po ako binigyan ng CCTV footage kung paano nanakaw ang bisikleta at para sana magamit yung kopya ng CCTV sa pagkakakilala sa magnanakaw. Ang dahilan po ng security ng Just Residence ay park at your own risk. So wala silang pananagutan sa nawalang bisikleta. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. BITAG Help Desk. Alright, kasama natin ngayon itong nawalan ng bike na si Roel Mercado. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang umaga po, Sir Carl. Alright. So sir, clarify mo lang sa akin, pinarada mo sa isang kilalang establishment dito sa may Makati, itong isang bisikleta mo na nakita natin kanina, tama ba? Opo. Yung parkingan ba, meron bang bayad ito? Wala. Wala po, para po sa mga residente. Para sa mga residente. Opo. Ikaw ba merong condo unit diyan? Sa biyanan ko po yun. Ah, okay. So meron unit kang ini-stayan Opo. diyan. Ngayon, sino-sino ba mga nagpaparada diyan sa Lahat po ng residente lang residente lang ang may access diyan o pati mga pupunta sa mall ba 'yon or parang may nakita ko kanina sa po. picture Yung sa mall po, sa labas po, sa baba. sa baba. So pang residente lang Opo. siya. Pero nakita mo ba sa CCTV na may kumuha? Opo, pinakita po nila sa akin. Okay. Ano pakibahagi, ano nangyari doon sa CCTV? Lumabas po siya sa elevator, dalawa. Tapos yung isa lumapit doon sa paradahan, naglakad siya. Tapos nagsenya siya ng okay. Tapos lapit niya, kinat niya yung lock. Tapos nakuha na niya agad. Nag-elevator. Opo. Yung elevator may access doon sa mall, Opo, tama ba? meron po. Okay. Sige, Sir Ben. Alam mo, nakikita ko rito talagang pinagplanuhan ng iyong bisikleta, mainit mountain bike eh. Opo. So kung titignan mo nakaparadang sasakyan ng mga bike, ordinary bike sila, anong meron sa iyo? Tumingin ka roon? Wala. Ikaw lang bukod tanging mountain bike, mainit sa mata. Pulang-pula. Pula. At the same time, alam na nila mountain bike. Opo. So, ang mga taong gumagawa ng ganito ay, motorcycle napping or bike napping or kidnapping or car napping, sabihin natin. Bago sila titira, hindi sila gagawa ng parang impromptu. Kung nagsenya siya ng ganyan at sinabi, okay na, may eyeball sa itaas.
malamang tinitingnan nila pagpasok mo sa condominium, pinagplanuhan nila, malamang siguro may unit din doon at medyo kawatan. Nakita niya ang kanyang, ang isang magnanakaw na pupukaw lamang ang kanyang pagnanasang magnakaw kapag may oportunidad. Halimbawa, bumisita sa condominium, nakita, wow. At nakita yung pattern every day or nakikita lagi, so pinagplanuhan. O, the desire to commit, the opportunity to commit, where to commit, tama-tama. Nandun lahat ang sinasabi natin. So, ang tanong, anong naging, ikaw ba pag naglabas ka ng bisikleta mo, may stop? Wala po. Okay. So, nakalagay ba dyan, park at your own risk? Opo. So, alam mo, kung nakapark at your own risk, ibig sabihin, hindi, yan ay libre, tama? Opo, libre po yan. So, walang bayad. So, you park at your own risk na wala silang pananagutan kasi wala namang natanggap na bayad. Opo. Kahit naman sabihin natin na may iba dyan, ginagawa yung park at your own risk, pero May bayad. may bayad. Yun ang medyo magulo ngayon sa mga mambabatas na hindi pinapasa yung parking law. Panahon pa ng BITAG, 2008 pa to eh. Sinubukan to ng ibang mga congressman, kaya alam may ibang mga kongresista ayaw kasi may mga manok-manok sila, malaking mall, ayaw nila yung sinasabing pay parking. Kung ikay pay parking mawala, hindi pa napapasa ang batas niyan. Sa iyo, sa loob ng parking space, at libre naman. Ngayon, anong sinabi ng gwardiya? Ipinakita, ang gwardiya nakipag-cooperate. Pero sabi sila na, wala kaming pakialam dyan. Kasi hindi naman namin trabaho bantayan yan. Kumbaga, watch your, park at your own risk. Tanong ko sa'yo, bakit hindi mo dinala sa condominium, sa unit mo na lang? Total, medyo papasok mo naman yan. Hindi naman motorcycle yan eh. Akala ko po kasi secure kasi marami pong security Yun doon ang akala mo. Presumption of regularity. Siguro tawagan mo to si Carlo, yung head of security. Mukhang okay naman sila, nakikipag-cooperate. Nakuha niya na nga di ba? Nakuha niya naman yung sinasabing bike. Pero sa akin, ano bang gusto mo? Panagutin ng condominium? Hindi po, yung CCTV lang po sana magkaroon ako ng kopya para Alright, sige. para po mahuli. Pinakuha sa mahuhuli. Okay, sige. Pakita nga ng CCTV. Okay. Yung, ang inyong nakikita, boss, ay actual pagnanakaw ng isang bisikleta sa loob ng sinasabing pribadong condominium. Kung medyo nahuhugisan niyo po ang pangangatawan, kung sino man po to, at alam niyo to, ay baka ito yung mga tirador ng bisikleta, ang bastos ng putok sa buho na to, tamaan ng kulugat-kidlat dapat tong hinayupak na to. Yan, kawatan. Yan ang suspect. Yan ang nagnakaw. Okay, sige. Split screen natin to. Split screen. Okay. Okay, ikaw, sige, manawagan ka kung sino man. Sabihin mo, hingi ka ng tulong kasi sa atin, how to catch this. Opo, yung magnanakaw lang Sige po. na, okay. Split screen ng bisikleta at saka yung biktima. Huwag ako. Hindi naman ako yung kawatan eh. Yung kung sino po makakilala sa magnanakaw, para lang po mahuli, para po hindi na gumawa makaulit. Yun lang po, maituro po sana. Okay. Yun po. Pagmasdan nyo picturean nyo. Okay. Bakit ako? Okay naman. Pagmasdan nyo po, sino pang nasa prompter na? Kanina pa sumasablay pagmasdan nyo po ng maigi, etong picture na to, picturean nyo, baka yan gagala-gala sa ibang mga titirahin niya naman. So namimili po sila, tirador ng mountain bike. Kaya lumapit sa atin dito, naka-block pa siya. Hindi naman ako sumusot ng ganyan. At yan, mahirig, hindi naman pwede maging bitag yan. Tirador, pinakikilala. At hindi lang, pinakikilala. Ito, ang bagong kawatan ng sinasabing bisikletang mountain bike putok sa buho. Panawagan po namin dito, ay baka po pwede po, kung kilala nyo to, baka maya nagmamalaki siya pag nalasing. Ang galing ko talaga, nakatira ako ng bisikleta. Baka magmalaki. Tingnan nyo po ng maigi. Ayan po. Sige. Ipopost po natin yan sa social media sa lahat po. Luzon, Visayas at Mindanao. All Points Bulletin. Ito po yung magnanakaw. At ang gusto niya po ay makuha. Total, nandyan. Kahit nakukuha ka ng CCTV, ano yun? So, souvenir, bakas ng kahapon. Bawal po. Hindi naman. Binigyan ka na ng kopya. Tama na yun. Okay? Kasi tangi ang korte. Ganito na lang, tutulong kami sa iyo, pero gagawin nating all points bulletin. Araw-arawin natin para naman makikilala. One more time. Lakihan, huwag na ako. O yan. Tingnan niyo po na maigi. Morning, noon, and night time. Bago kayo matulog, paggising sa umaga, bago paggising ng gabi, baka katabi nyo na yan. Baka kapitbahay nyo, baka lipat. Baka boyfriend nyo yan, or mister nyo, tirador ng mountain bike. Yan po.
Tsaka siguro din, boss, pakita din natin yung picture ng mismong mountain bike para kung may makikita kayo na kaparehas na binebenta sa FB Marketplace na kung ano man or kung saan man binebenta, yan, nakikita nyo lahat ng accessories, picture, pwede nyo picturean. Kung sakaling makita ninyo, mag-report lang po dito sa aming tanggapan. Pero yung nakalagay na Pambansang Sumbungan, di kasama. Halo. Ay, Okay tayo, boss. Maraming salamat po. Okay, sige. Maraming salamat po. Sige po. Okay, so with that said, Sir Ben, okay na ba tayo sa ating... Kami po, pinagagaan po namin, bagamat mabigat sa iyong kalooban. Punter po yun. Pero alam nyo kasi, ang isang kasamaan ay mananaig at yan ay kung wala pong yung mga mabubuti at mababait na tao, ay walang gagawin. Pinuulit ko, kahit ito hinilam na ito ni Burke, sabi niya, evil triumphs when a good man do nothing is still. There's something there, the Word of God. Evil triumphs when the righteous and the good people do not do anything to stop it. Report, yun lang ibig sabihin. Isa po itong Pambansang Sumbungan na nagsasabi, labanan po ang lahat ng kasamaan, korupsyon, panloloko, pang-abuso, pagpapabaya. Kaya mayroon pong Pambansang Sumbungan. Card. Alright. And with that said, itong mas pinalakas at pinalawak na bagong Pambansang Sumbungan, BITAG, walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Ruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng proclamation. So sila ang namili? Opo. Kinukompronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si BITAG ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. BITAG Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our BITAG app now. Pambansang Sumbungan, BITAG Help Desk.